Morning guys, balik tayo dito sa ating Tracer 9. Ito na yung huling gamit natin sa Tracer 9 GT. So ito yung sinasabi ko sa inyo, 2016 model, 2017. Hindi pasok yung airflow dito, so may plastic siya. Ito, pasok pa siya. Gawa ng may mesh na siya, or screen. Ito, lumaki na rin yung tangke niya. And then TFT display. Yan, pinakamaganda dyan. So mamaya na tayo mag-A mode. So compare natin siya sa Versys 1000. Pag yung Versys 1000 dala natin, nag-a-adjust yung ano natin skills. Kasi sobrang bulky talaga niya. Ang hirap isingit. May side panniers pa. So mas lalo. Pero sabi ko nga, kung ano yung gusto mo, kahit may cons yan, kahit may flaws yan, kahit anong negative na sabihin or negative na may dudulot, pag mahal mo yung isang bagay or mahal mo yung tao, di ba? Mag-a-adjust ka talaga. So parang gano'n lang din yun sa bike. Mahal mo yung bike, mag-a-adjust ka. So pros and cons nitong bike sa Versys 1000. Unahin natin yung pros nitong bike na to. Unang-una, magaan. Pangalawa, madaling isingit or madaling i-maneuver. Pangatlo, yung torque. Andun agad yung torque, yung power na ibibigay niya kagad. And yung kanyang quick shifter. Kasi yung GT may quick shifter na to, OEM to. So compare sa Versys 1000, wala siyang quick shifter na 2019 model. Pero yung sa akin meron yun kasi pinalagyan ng previous owner. So pinagkaiba lang nila, kailangan mo pang ibalik yung throttle. Ito hindi na. So sa standard lang muna tayo, yun. Walang quick shifter ang Versys 1000. Sa cons naman, ang masasabi ko sa kanya, masyadong mababa yung ground clearance niya. Yun, number 1 talaga sa akin yun. Kasi ako mahilig ako mag-OBR Mahilig ako. Angkas talaga. So, pag may angkas ka na, lalo siyang bumababa. Pag may unting humps or malubak, kailangan talaga mindful ka kasi possible talaga na sumayad kayo And hindi pa siya ganun ka-komportable sa OBR kasi nga medyo matigas yung foam niya. Tulad din sa akin na nung bumiyahe kami Bicol, ganun din, medyo matigas yung foam niya, masakit sa puwet. So katagalan nangangala yung puwet. And medyo manipis yung foam niya. Tapos yung lapad niya is hindi siya ganun kalapad. So hindi siya kuhang-kuha dun sa puwet mo, yung sa hugis, yung sa hulma ng hindi siya hulmado kumbaga. Tapos yung footrest nito sa angkasan tsaka sa akin nagdidikit. So kapag ka mahaba yung paanong OBR mo or malaki yung sapatos mo, magbabanggaan yung paa nyo sa likod. Yun yung isa sa cons na napansin ko, no, na nung nanood ako ng review, hindi siya nasama. So sabi ko, no, yung pala yung ano nito. So i-adjust mo yung paa mo, parang hindi kayo mapakali. Pag mag-shift ka ng gear, kailangan mong i-atras, di ba, yung paa mo ng bahagya. So siya, mababother siya, mag-a-adjust din siya. So katagalan kapag ka traffic, siyempre mangangalay din niya yung paa niya kasi naka-tiptoe siya, di ba? Standard na lang tayo para medyo tipid. So yan, naka-quick shifter tayo ngayon. So isa
isa pang hindi ko nagustuhan dito is yung script. Ewan ko ba kasi nasanay na ako na yung screen ko mataas. So dito, damang-dama ko yung hangin. Sunday pa naman ngayon, walang traffic. Kaya damang-dam talaga yung hangin dito. Sa vibration, wala akong paramdaman sa vibration eh. Hindi siya ganun ka vibrate. Ewan ko, siguro dahil sa langis na ginamit ko. Kasi yung mga previous na ginamit ko na 2018, 2016 model, ma-vibrate siya eh. At the same time, nagtataka ako dito, hindi mainit yung makina niya. Unlike nung sa 2016 na habang tumatakbo ka talaga, yung init ng makina, papunta sa'yo, papunta sa hita mo. Ito, kakaiba to eh, wala akong maramdaman talaga. Para lang ako may gamit talaga na typical na adventure. Compare sa versus 1000 na habang tumatakbo ka, nararamdaman mo yung init ng makina. Yun, isa yun sa may kukumpara natin sa kanya. Suspension, halos same lang. Medyo matigas lang to ng konti kasi nga nakatono to. So, ang problema ng mga Tracer 900 is pag namreno ka sa harap, so bababa yung ground clearance mo lalo, syempre. Pag nalubog ka, yun, sumasayad yung oil pan nila. So yun yung pinaka downside ng Yamaha ano. Lahat yun, ng triple cylinder, XSR, MT-09 tsaka ito. Kasi same lang naman sila ng makina eh. Yung hangin hanggang sa dip-dip ko. So hanggang dito sa kiling-hili ko. Malaking bagay din yung handguard kasi medyo hindi niya tinatamaan yung gloves. Pero hindi naman naiinitan yung kamay ko. Ito lang maganda pag linggo, talagang dami nagra-ride. Yan o. Comparing sa versus 1000, iba yung comfort na binibigay ni versus 1000, hindi pa rin yung power na binibigay nito. So in terms of power, dito ako sa torque. Kasi 2,000 hanggang 8,000 RPM talagang pumapalo yung torque niya. Unlike sa versus 1,000, wala siyang masyadong power sa umpisa. Pero pag tumungtong siya ng 8 to 10, yan, to 11, talagang mararamdaman mo pa yung power niya. So ito hindi eh. Pag binigay mo na yung power niya all the way, yung torque niya malakas talaga, arangkada. Pero pagdating sa dulo, medyo wala na talaga siyang power. Siguro kailangan i-remap. Pero sabi ko nga, master of torque eh. So torque talagang mismo characteristic nitong bike ito. Power and torque talaga to. So sa versus 1000 hindi. Nasa dulo yung power niya. Sa gaan, wala akong masabi dito kasi talagang iba yung gaan na Tracer. Kasi hindi ako nagbabase dun sa 240, 250 kasi hindi naman alam ng iba yan kung gaano kabigat din eh. So ikukumpara ko na lang siya kasing bigat siya ng parang naked bike lang din. Pero may angkas, parang ganun. MT-09 mag-angkas ka, so parang ganun yung bigat niya. Pero ito, hindi ako masyadong tiptoe. 5'6" ako, pero kayang-kaya ko siyang maneuver kahit sa traffic. Kayang-kaya siya sa singitan. Stop and go ba? Kayang-kaya siya. Dati ang review ko dito, yung cons niya, yung braking. 2016 model, tsaka yung sumunod,
yung Gen 2, although Gen 2 rin to, pero nag-iba yung braking niya eh. Ewan ko kung bakit. Pag piga mo na yung brake niya, hindi kagad siya kumakagat. So, kailangan mo pandiinan. So, ito hindi eh. May power na kagad yung bike niya. So, kaya na-enjoy ko ito gamitin compare sa Mercedes 1000. Unang-una yung quick shift. Pangalawa yung gaan. And pangatlo, syempre, yung power niya. Para akong may dalang naked bike, pero naka-adventure bike position ako. Yung mga lubak, medyo mararamdaman mo siya, pero hindi katulad nung sa naked bike, no? Kasi medyo mahaba yung travel suspension nito. So, nawa, magkaroon tayo ng pagkakataon ma-review yung Tracer 9 GT na Gen 3. Loobin ng Panginoon kasi sabi ko nga, hindi ko naman nakakalain na magkakaroon ako nito. So, lahat ng papuri at pasasalamat sa kanya yun kasi wala naman tayong madadala sa pupuntahan natin. So I'm glad na na-review to ni DMTV. Natuwa din siya sa power and comfort nitong bike. Kahit sa sandaling oras na nakasama niya itong bike. Sasabihin ko na lang dito is puro cons. Nasabi na ni DM lahat ng mga good quality ng Tracer, no? So ako na bahala magsabi kung ano yung mga nararamdaman ko sa kanya. Number 1, lahat ng na-try ko na Tracer 9 2016-2018 up to this na 2021 acquired, knuckle bearing sa harap. Pag na-pump ka ng biglaan, mararamdaman mo na may tumutunog ulit doon sa may gitnang part, which is yung knuckle bearing. So, hindi pa rin nila na-address yung issue. Kailangan mo pa rin talaga siya palitan. Aside from that, wala na kasi nabago na nila dito yung braking, lumakas. Kahit isang daliri na lang gamit ko, okay na eh. Compared to sa dati, 2-3, nakakapit lang talaga ako kasi ayaw ko magat ng brake. Naka-brake ka pero mahina siya, so parang TRK. Kung may mga TRK na nanonood dyan, parang gano'n siya. Nakapreno ka na pero bagal mo pa siyang makuha yung bike, maandar ka pa, parang gano'n. May kakaiba talaga sa bike na to, lamig ng makina niya pag tumatakbo. Isipin mo 76 no? So kung akong pabipiliin kung ito or versus 1,000, kung ready ka na mabigat, kung ready ka nang mahirapan sa pagsingit-singit, at kung ready ka na kahit may OPR ka, sobrang bigat, go for versus 1,000. Pero kung solo rider ka madalas, and hindi naman kayo masyado naglo-long ride ng OPR mo, ikaw lang mag-isa, dito ako sa Tracer 9. Pero kung magti-Tracer 900 ka, pag GT ka na, kung at least 2021 model or 2020, okay na yun. Kasi same lang naman sila ng power, yun nga lang. Ganda ng TFT display eh. Tapos may heated grips ka pa. Naka-quick shift ka pa. Although, pwede mo palagyan ng quick shift yung 2018 model na 2016, pwede yun. Pero,
ko, dito na ako. Nagbago yung suspension, nagbago yung braking power niya. Based sa experience ko kasi yun yung naramdaman ko talaga eh. Kung mamimili tayo kung versus 1000 or Tracer 9, kung solo rider ka lang naman at hindi ka masyado nag-aangkas, and nung biyahe mo is yan, traffic, express, Manila, gusto mong pumunta sa mga malalayong lugar na nakakasabay ka sa naked and nakakasabay ka ng bahagya sa sports, dito ako sa Tracer. Sa power and torque, dito ako. Pero pagdating sa dulo, syempre, ito pa rin yung versus 1000. Kung hindi ka masyado nag-aangkas, kasi sabi ko nga, kung nag-aangkas ka and pumupunta kayo sa malalayong lugar, kailangan careful ka palagi kasi possible na hindi mo maalam yung madadaanan mo, may lubak or something. Kailangan mo maging mindful kasi baka sumayad ka. So versus 1000, re-review din natin yun soon. Pero yung pa lang kasi yung nasubukan nating bike, and dito ko pa lang siya may go-compare. Iba ang gaan ng Tracer eh. Para kang naka-naked bike talaga eh. Para sa akin, para kang naka-naked bike or sports bike yung torque or power. Kasi kakaiba yung power delivery niya. Pakinggan nyo dito yung quick shift. Pakinggan, no? Lalo na kung ganda ng pipe ko. Hindi niya sound. Lakas lang ng backfire niya kasi kailangan niyang i-remap talaga. Lalo na pag naka-remap to, ang ganda nito. So kung ako papipiliin, kung ako lang mag-isa, Tracer 9 ako. Kung trabaho, rides, short rides lang naman, Tracer 9 ako. Pero pagdating sa long ride, comfortability, nagulat ako dito kasi hindi naman ako tinatangay ng hangin. Never ako tinangay ng hangin dito sa bike na to. Kahit sabihin kong magaan. Kung gusto, comfortability and magaan, ito yun. Na naka-adventure bike position. Pero kung gusto mo na pumunta mas malayo, somewhere else, na kasama mo yung OBR mo, na talagang pure comfort, versus 1000. Pero sabi ko nga, wala namang perfectong bike, lahat naman talaga yan, may pros and cons, and marami kang mapapansin during na paggamit mo siya, and kapag tumagal na sa'yo yung bike, may experience mo na yung mga minor issues or problem ng isang bike, kasi lahat naman nagkakaproblema talaga. So based sa mga naging bike na nagamit mo, marami talaga ako naging issue dun sa versus 1000. Pero sabi ko nga, kung mahal mo yung bike or mahal mo yung isang bagay, hindi ka mag-sacrifice eh. And along the way, mamahalin mo na lang or matututunan mo na lang din siyang tanggapin na yun talaga yung issue niya. So parang tao talaga siya. Yun na siya eh, as is na siya eh. So parang ito lang din yun yung mga bike.
along the way, kailangan matanggap mo na lang din na yun yung characteristics nila. Nandito na lang yung ating video. Wala na akong masabing ibang cons tsaka pros eh. Salamat ulit kay DMTV dahil ni-review niyo yung bike natin. Road to 1M na siya. Congrats bro. God bless and more success bro. Ride soon brother. Susunod. God bless.